Mayroon akong dalawang katawan, ngunit sila ay magkalayo sa dalawang mundo. Ang unang katawan ay nasa mundong apokaliptiko na puno ng mga zombie. Malapit nang mamatay sa gutom. At ang isa pang katawan ay nabubuhay sa mapayapang Blue Star, ngunit na-diagnose bilang may sakit sa pag-iisip. Pareho kaming nagkamaling isipin na panaginip lamang ang isa. Ang ako sa apokalipsis ay itinuring ito bilang guni-guni bago mamatay. At ang ako sa realidad ay pinahirapan ng napakatotohanang panaginip na ito hanggang malito ang isip. Hanggang sa isang araw, hindi na kinaya ng ako sa apokalipsis ang matinding gutom. Palihim akong pumasok sa mansyon ng mayamang tao sa komunidad upang maghanap ng makakain. Nang patayin ko ang zombie sa loob ng bahay ng buong lakas. Natuklasan ko, sa loob ng marangyang bahay ay puro tambak na gintong baras. Ni isang butil ng pagkain ay wala, habang ako ay halos mabaliw sa gutom. Biglang may nakakaakit na amoy ng kanin. Ang kumalat mula sa dinurog kong utak ng zombie. Agad akong lumapit upang tingnan. Sa kailaliman ng utak ng zombie, ay lumitaw ang isang puting kristal. Ang matinding amoy ng kanin ay tuluyang nagpawala sa aking katinoan. Direk akong dinampot ang kristal at nilunok. Sa isang iglap, naramdaman kong tila napupunit ang aking katawan sa matinding sakit. Kasabay nito ay naging pula at nag-aapoy ang aking balat. Sa sandaling malapit na akong mawalan ng malay sa sakit, biglang may malakas na pagsabog na umalingaw-ngaw sa aking isipan. Kasunod nito ay malakas na bumagsak ang aking ulo sa kahon ng mga gintong baras. At agad akong nawalan ng malay. Kasabay nito, ang ako sa lungsod ay biglang nagising mula sa panaginip. Napakasindak, panaginip lamang naman. Bakit ang sakit na tila pumuputol sa puso ay parang totoong naranasan ko mismo. Tiningnan ko ang oras sa telepono na nagpapakitang 1:30 ng madaling araw. Ang sandaling naranasan ko sa apokalipsis ay tila eksaktong tumutugma sa 1:30 ng tanghali. May kaugnayan kaya ang dalawa. Matapos lunukin ang kristal ng zombie, patay na kaya ang ako sa panaginip o nakumpleto ang isang uri ng ebolusyon. Ipininikit ko ang aking mga mata at kalmadong nagmuni. Ngunit sa sandaling ipinikit ko ang aking mga mata, parang may nakita akong espasyong 1 metro kubiko sa aking isipan. At sa loob nito ay may isang kahon ng mga gintong baras. Natigilan ako, isang kaisipan ang biglang sumibol sa aking puso. Nakunin ang mga gintong baras palabas. Sa sumunod na segundo may narinig akong malakas na kalabog. Isang kahon ng mga gintong baras ang biglang lumitaw mula sa wala. At malakas na bumagsak sa sahig. Nang makita ko ito, lubos akong nabigla. Totoo pala ito. Hindi ako baliw. Lahat ng naranasan ko sa apokaliptikong panaginip ay totoo. Talagang may isa pang ako sa isang paralelong mundo. Nakasalukuyang nagdurusa sa sakuna ng katapusan ng mundo. Nanginginig kong binuksan ang kahon. Sa loob ay maayos na nakahanay ang 30 gintong baras. Bawat isa ay may bigat na 500 gramo. Batay sa kasalukuyang presyo ng ginto sa merkado. Ang bawat gramo ay 550 yuan. Ang isang gintong baras ay nagkakahalaga ng 270 at 5,000 yuan. Ang 30 gintong baras ay may kabuuang halagang 8,220 at 5,000 yuan. Bukod sa 30 gintong baras sa kahon, mayroon ding isang pares ng koleksyong antas na Imperial Green na Jadet. Ang halagang ng pares na ito ay maaaring lumampas sa 100 milyon. Yumaman na ako, bigla akong nanginig sa labis na tuwa, ngunit agad din akong kumalma. Maaaring ito pa lamang ang simula, kung ang mga bagay mula sa mundong apokaliptiko ay kaya kong dalhin dito. Halos katumbas ito ng pagkakaroon ng isang walang hanggang kayamanan. Gumuho ang kaayusan ng apokalipsis. Ang mga gintong jade at mamahaling bato ay matagal nang walang halaga. Kaya kailangan kong tiyakin na ang ako sa apokaliptikong mundo ay makaliligtas at mabubuhay ng matagal. Ang ako sa apokaliptikong mundo ay kayang mag-imbak ng mga bagay sa espasyo. Kung ganoon kaya ko rin bang mag-imbak ngayon? Sa pag-iisip nito agad akong tumayo at nagsimulang subukan. Kumuha ako ng isang bote ng mineral na tubig. Tahimik kong binigkas sa isip ang salitang imbakin. Biglang naglaho ang bote ng tubig sa aking kamay. Kasabay nito ay may nadagdag na isang bote ng mineral na tubig sa espasyo. Pagkakita ko nito ay kumislap ang tuwa sa aking mga mata. Nagtagumpay ako. Ayon sa aking hinuha, ang mga supply sa espasyong ito ay maaari kong ilabas. At marahil maaari ring ilabas ng ako sa apokaliptikong mundo. Kailangan kong mag-imbak ng maraming pagkain at tubig sa espasyo, upang hindi mamatay sa gutom ang ako sa apokaliptikong mundo. Iisa ang aming kapalaran, o mas tama ay iisang tao lamang kami, na nabubuhay sa dalawang magkaibang mundo. Kailangan kong tiyakin na mabubuhay siya. Sa pag-iisip nito agad kong inilabas ang aking telepono. Umorder ako ng higit 3,000 halaga ng pagkain. At inimbak ko ang lahat ng pagkain sa espasyo. Pagkatapos kong matapos ang lahat ng ito, agad akong nahiga at nakatulog. Kasabay nito, ang ako sa silid ay tuluyang nagising mula sa pagkahimatay. Hindi na masakit ang aking katawan. Sa halip ay pakiramdam ko ay napakagaan. Ngunit ang matinding gutom ay hindi pa rin nawawala. Kanina sa panaginip umorder ako ng mahigit 10 pagkain. At mayroon pang espasyo para mag-imbak. Nagugutom na ba ako hanggang sa nagkakaroon ng guni-guni?
Sa pag-iisip nito agad kong ipinikit ang aking mga mata. At sa labis na pagkabigla ay aking natuklasan. Talagang may nadagdag na espasyo sa aking isipan. At sa loob nito ay nakalagay ang napakaraming supply. Sa isang iglap ng aking isip, lahat ng supply ay biglang lumitaw mula sa wala. May inihaw na patolitsong manok, hamburger pata at tadyang. Mayroon ding iba't ibang prutas, merienda at inumin. At mainit pa ang lahat ng pagkain ito. Nang makita ko ito ay hindi na ako nagatubili. Pinuksan ko ang mga kahon ng pagkain at kumain ng walang pigil. Matapos ang parang bagyong paglamon, masaya kong tinapak ang aking tiyan. Sa loob ng 2 buwan ng apokalipsis, ngayon lang ako nakakain ng ganito kabusog. Sapat ang mga supply na ito para sa ilang araw. Mukhang ang lahat ng naranasan ko noon ay hindi pa naginip. Ang mga pinagdaanan ko sa paralelong mundo ay totoo. 2 buwang labis na pagkain. Ang ako sa lungsod ay tumaba ng 30 kilo. At hiniwalayan pa ng nobya dahil sa pagkadismaya. 2 magkaibang mundo. Pareho akong naging miserable. Ang isa ay muntik mamatay sa gutom. Ang isa ay pinagtaksilan, iniwan at nagmakaawa pa. Ngunit simula ngayon, magbabago ng malaki ang aming kapalaran. Ang mga gintong alahas at jade na walang halaga sa apokalipsis ay napakahalaga sa kabilang mundo. Maaaring ipambili ng maraming supply. Sapat upang mabuhay ako ng maayos sa apokalipsis. Sa mga susunod na araw kailangan kong ayusin ang aking kondisyon. Dapat akong magkaroon ng sapat na lakas upang maprotektahan ang sarili kapag inatake ng mga zombie. Matapos maunawaan ang lahat ng ito, agad akong nagsimulang mag-ehersisyo. Dati dahil kulang sa pagkain, ang pag-ehersisyo ay kumokonsumo ng maraming enerhiya at mas madaling magutom ang katawan. Kaya hindi ako naglakas loob mag-ehersisyo. Ngunit ngayon wala na akong alalahanin. Kailangang agarang pagbutihin ang pisikal na kakayahan. Pagkatapos ay nagsimula akong mag-ehersisyo ng matindi. Paulit-ulit kong hinamon ang aking limitasyon hanggang sa tuluyang maubos ang aking lakas. Pagkatapos ay muli akong kumain at uminom ng marami upang magdagdag ng enerhiya. Sa sandaling ito malinaw kong naramdaman na mas lumakas ang aking kakayahan sa pagtunaw ng pagkain. Sa pagkakaroon ng sapat na pagkain, ang aking katawan ay parang isang sikim na halimaw na walang pakundangang nilalamon ang lahat ng sustansya. Dahil dito mabilis na lumalakas ang aking katawan. Kung magkakaroon ako ng pagkakataong makapatay muli ng isang zombie at kunin ang kristal na nukleo at ilagay sa espasyo. Kung maiinumin lang ako sa lungsod, marahil ay mabilis ding lalakas ang pisikal kong kakayahan at mababawasan ang aking katabaan. Kasabay nito, dito sa lungsod alas 7:30 ng umaga, nagising ako habang tinitingnan ng isang kahon ng mga gintong baras at isang pares ng Imperial Green na jadet. Para akong nasa isang panaginip. Ang ako sa apokalipsis ay nagsimula ng mag-ehersisyo. Hindi rin ako maaaring mahuli. Pagkatapos ay nagsimula akong gumawa ng isang plano ng supply na makakatulong sa katapusan ng mundo. Pagkatapos ay dala ang mga gintong baras. Ibinenta ko ang mga ito sa 30 tindahan ng ginto sa halagang 530 yuan bawat gramo. Sa huli nakatanggap ako ng 7,950,000 yuan. Nang magkaroon ako ng pera, agad akong sumakay ng taxi papuntang black market at bumili ng 2 itak. Bumili rin ako ng 3 palakol. Pagkatapos ay pumunta ako sa malaking supermarket upang bumili ng maraming supply. Ngunit nang maisip ko na mas magiging maginhawa ang pag-iimbak ng supply sa hinaharap, binili ko rin ang inuupahan kong lugar sa halagang 2,600,000. At nakipagkasundo sa may-ari na bukas ng umaga ay aayusin ang paglilipat ng titulo. Matapos tapusin ang lahat ng gawain ngayong araw, agad akong nahiga at nakatulog. Kasabay nito nagising din ang ako sa apokalipsis. Mukhang ako at ang sarili ko sa paralelong mundo ay may agwat na 12 oras. Kapag araw sa kanya gabi sa akin. At tila ako at ang sarili ko sa paralelong mundo ay hindi maaaring magising ng sabay. Parang iisang kaluluwa na sabay gumagamit ng 2 katawan. Kung sa oras na hindi ako nagigising, ay mapasok ng mga zombie ang lugar na ito. Maaaring malagay ako sa panganib. Napakunot ang aking noo. Mukhang kailangan kong maghanap ng mas ligtas na lugar. Hindi ako dapat maistorbo habang natutulog. Agad kong ipinikit ang aking mga mata at inutusan ng isip. At muling inilabas ang lahat ng supply na nakaimbak sa espasyo. May mga sandatang malamig at iba't ibang pagkain. Masyado pa ring maliit ang espasyo. Hindi ito kayang maglaman ng napakaraming bagay ng sabay. Ngunit sapat na ang mga supply na ito para tumagal ako ng kalahating buwan. Matapos ilabas ang supply at mabusog, pakiramdam ko ay punong-puno ako ng enerhiya. Kaya nagpa siya akong lumabas upang maghanap ng nag-iisang zombie. Upang tingnan kung ang patuloy na pag-inom ng kristal ay makapagpapalaki pa ng espasyo. Sa pag-iisip nito kinuha ko ang palakol at lumabas. Ngunit hindi ako nagmadaling makipaglaban agad sa mga zombie. Sa halip pinili kong maghalughog ng mga gusali upang mangolekta ng ginto at alahas para sa lungsod. Habang pinapatay ang mga nag-iisang zombie sa loob ng mga bahay. Sa ganitong paraan maiiwasan ang panganib na mapaligiran ng mga zombie sa labas. Kaya mula sa ika-19 na palapag ay nilinis ko hanggang ika-29 na palapag.
Marami akong nakuha ngunit wala akong nakasalubong na zombie. Hanggang sa mabuksan ko ang pinto ng Unit 3001. Biglang may 3 zombie na sumugod palabas. Nang makita ko ito, itinaas ko ang palakol. At malakas na hinato ang ulo ng unang zombie. Agad kong napatay ang unang zombie. Nang sumugod ang natitirang 2. Dahil sa makipot na pintuan, hindi sila makalapit ng sabay. Kinuha ko pa ang isa pang itak. At pinagtataga ko hanggang sa mamatay ang 2 zombie. Pagkatapos ay dali-dali kong binuksan ang mga bungo ng mga zombie. Ngunit natuklasan kong ang pinakamalaki lamang ang may kristal na nukleo. Ibig sabihin hindi lahat ng zombie ay may kristal na nukleo sa utak. Matapos kunin ang kristal, bumalik ako sa Unit 101. Pag-isip ko, hindi ko iniwan ang kristal na ito para sa ako sa lungsod. Sa halip, pinili kong inumin ito agad. Wala namang panganib sa buhay ang ako sa lungsod. Hindi na kailangang maging ganoon kaapurado sa pagpapapayat. Ang kasalukuyang ako ang higit na kailangang palakasin ang kakayahan. Kaya isinara ko ng maigi ang mga pinto at bintana. At matapos tuluyang harangan ng pangunahing pinto ng mabibigat na bagay, agad kong nilunok ang kristal na nukleo. Pagkaraan ng 10 segundo, isang matinding init ang sumiklab mula sa aking dibdib. Ramdam ko pa nga ng malinaw ang pagtaas ng aking adrenaline. Ang mga selula at tisyo ng aking mga kalamnan ay mabilis na naghahati. Kasabay nito ay isang di pa nararanasang matinding gutom ang sumiklab. Nang makita ko ito, agad akong kumuha ng pagkain at nagsimulang lumamon. Hanggang sa nakakain ako ng katumbas ng 5 araw na rasyon ng isang lalaking nasa hustong gulang. Saka lamang ako bahagyang nabusog. Ang sakit ay unti-unting naglaho na parang alon. Pinalitan ito ng isang pambihirang komportableng pakiramdam na umapaw sa puso. Ang buong katawan ko ay naging napakalinaw at magaang. Parang hindi nauubos ang aking lakas. Kasabay nito ang kakaibang espasyo sa aking isipan. Ay lumawak hanggang halos 2 kubikong metro. Ibig sabihin nito ay kaya kong maglaman ng doble pang supply sa bawat pagkakataon. Habang dinarama ko ang mga pagbabago sa aking katawan, biglang may kumatok sa labas ng pinto. Agad akong naging mapagbantay. Mahigpit kong hinawakan ang 2 bolo sa aking kamay. Maingat akong lumapit sa pinto. Sa sandaling iyon may boses ng isang batang babae sa labas. May tao ba? Inalis ko ang harang at sumilip sa peephole. Isang babaeng nasa mga 20 taong gulang. Ay nanghihina at nakasandal sa labas ng pinto. May bahid ng pamamanhid ang kanyang mga mata. Parang nakapagpasya na siya sa isang bagay. Sino ka? Malamig kong tanong. Ang pangalan ko ay Lin Xiu. Isa akong residente ng Unit 3002. 3 oras na ang nakalipas, pinatay mo ang 3 zombie sa harap ng Unit 3001. 3 araw na akong walang anumang pagkain. Maaari mo ba akong bigyan ng makakain? Kung kaya mong pumatay ng mga zombie, dapat may kakayahan kang maghanap ng supply. Parang narinig ko na ang pangalang Lin Xiu. Bago sumiklab ang katapusan ng mundo, isa siyang campus belle ng Nando University. At isa ring tipikal na mayaman at maganda. Negosyo ng alahas ng pamilya nila. Ngunit mahigit 2 buwan na ang lumipas. Kahit gaano pa kataas ang dati mong katayuan, ngayon ay parang damo na lamang. Walang sino mang titingin sa iyo ng may halaga. Bakit kita bibigyan ng pagkain? Umalis ka na. Malamig pa rin ang aking boses. Ngunit tila narinig ni Lin Xiu ang ibig kong ipahiwatig. Talaga bang may pagkain ka? Maaari akong makipagpalitan sa iyo. Basta mapakain mo lang ako ng busog. Ano man ang gusto mo ibibigay ko. Huwag kang mag-alala, hindi pa ako nahahawakan, malinis ako. Tila natatakot si Lin Xiu na tumanggi ako. Kaya mabilis siyang nagdagdag ng mas malaking alok. Nang marinig ko ang kanyang mungkahi, nag-atubili ako sandali sa kabinuksan ng pinto. Pumasok ka. Pagpasok sa silid 1901. Natuwa si Lin Xiu nang makitang may pagkain talaga ako. Tiningnan ko siya mula ulo hanggang paa. Napunta ang tingin ko sa kwintas sa kanyang dibdib. Ibigay mo sa akin ang kwintas sa leeg mo. Maaari kang kumuha ng pagkain para sa 2 araw. Ano?